Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen, and welcome sa isa na namang episode ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soxargen o ICONSOX. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Frian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera, ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects ng ating pamahalaan na ipinatutupad dito po sa Soxargen Region. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations all over Soxargen and Maguindanao Province. At mapapanood po sa ating mga Facebook pages, YouTube, and Spotify. And mapalad po tayo today. We have with us mga opisyales po ng Department of Social Welfare and Development dito po sa Region 12. And pag-uusapan po natin itong kanilang napaka-special na programa po, itong 4Ps o itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program. And we have with us today si Ma'am Fritzy Quixote, ang head po ng Cash Grants Unit, and si Ma'am Audrey Suliva. Ma'ams, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers bago po tayo tumuloy sa ating talakayan. Okay, magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers of course, especially sa ating mga 4Ps beneficiaries. Region 12 is most especially for South Cotabato. Yes, isang maaga at mapagkalingang araw po sa lahat. On behalf of our Regional Director, Loreto Jr. V. Cabaya, andito po kami upang pag-usapan ang updates po ng 4Ps sa buong rehiyon. Thank you very much, Ma'am Fritzy and Ma'am Audrey. But before we proceed siguro, konting update lang po. Background muna. Kung ano talaga itong 4Ps. Okay, yung 4Ps po is, ito po yung estratehiya po ng ating pamalaan upang maibsan, Okay. kung hindi naman po mawakasan, at least ma-elevate lang po yung poverty incidents. So, dito po sa Region 12, may mga pilot implementation po tayo as early as 2009 po. May mga na-identify tayo ng mga munisipyo, andyan po ang Lake Cebu, sa Sarangani naman po yung Malapatan, yung I think kasama din po yung Glan or sa mga Makima areas. Okay. So, pilot implementation, ito pa lang po yung kumbaga pinag-aaralan pa po ng pamalaan. Fast forward tayo after 10 years, although ang full swing talaga ng 4Ps implementation way back to 2012, ma'am. Okay. Naging batas po ito 2019 with our former President Rodrigo Roa Duterte. So, malaki po yung naging implikasyon ng naging batas na ito, ma'am, dahil may mga konkretong guidelines na po paano mapasama sa 4Ps at syempre paano din yung pagtukoy sa mga gagraduate o aalis sa programa. So, we're excited to share with you the updates and accomplishments of the programs. Si Ma'am Fritzy, Okay, ma'am. Diretso na ako. Okay meron po. kayong idadagdag? Yun po ang sinasabi ng IO namin, ma'am, na we are lucky enough kasi ang government natin through exert effort, so naging batas po siya to uplift the life of our beneficiary. Okay. So, diretso na ako. Okay. So, ngayon po, Oo. as of January 9, Mm-mm. mayroon tayong 221, Okay. 197 na active household beneficiary. Sila po yung ating minomonitor Mm-mm. na mga regular at saka kasama na rin po yung mga IP beneficiaries, ma'am. Okay. And ma'am, magkano naman po yung natatanggap ng isang pamilya, kada buwan? Okay, so to account po, ang maximum children beneficiaries na naka-avail po is maximum of 5,700. Mm-mm. So malaking bagay na rin po yun, ma'am. Ilang Audrey. anak po yan, yung 5,000? Tatlo po. Tatlo. Sa isang anak, kung halimbawa enrolled sila, of course, kailangan nila na enrolled sa school Mm-mm. at saka compliant din po sila. So makakatanggap sila ng ganun na maximum amount within every 2 months po, Okay. period. And ito ay
ipinapasok lang po sa kanilang mga ATM cards? Yes po, ma'am. Anong petsa ba pumapasok ito sa kanilang mga ATM cards po? Mayroon po tayong monitoring, ma'am, na timeline. So, every 2 periods. So, ngayon po, January. So, from January to December, so 6 periods po ang matanggap nila, ma'am, every 2 months sa kanilang EMB cards account. Okay. So, ganun na po pagkakabilis ang kanilang pagtanggap ng grants. Ma'am, meron tayong list, mga list, no, ng mga beneficiaries sa ating 4Ps, ano? Oo. Pag automatic ba yan? Pagkasama sila doon sa listahan, na automatic na may matatanggap sila kada buwan? Okay. So, hindi naman po lahat, ma'am, na automatic kasama sila sa listahanan. They should comply sa mga requirements po Okay. ng ating programa, ma'am. At saka, of course, mayroon silang monitored children. Yun po ang ano. At saka, Yung compliance ba kasali- nila, ma'am, monthly ba ito? Dapat ba silang anong bang proseso nito? Ano po? dapat po monthly ang kanilang ano, ma'am, pag-comply doon sa FDS at saka yung sa health facility. Mayroon silang dapat na i-comply doon, ma'am, monthly at saka monitored yung children nila in school. Bali, yung pinag-uusapan po natin, ma'am, since ang 4Ps po ay isang conditional po na program, so yung hinihingi po natin sa kanila is yung participation. Yung FDS na sinasabi ni Ma'am Fritzy, yun yung Family Development Sessions. Okay. So, tinitipon po ang bawat mga 4Ps beneficiaries po. Actually, sir, ma'am, may mga parent leader yan sila. Okay. Siguro sa 50 na mga 4Ps beneficiaries, may isang identified na parent leader. Yung parent leader, sila yung nagre-report sa municipal link, sa city links. So, sila po yung nagde-decide kung saan ba sila magtitipon-tipon. So, parang chine-change din namin yung kanilang perception, ini-empower namin sila through topics, ma'am, no? So, may mga topics kami like active citizenship, meron din gender and development, especially yung family planning kasama na rin po doon, at saka yung papahalaga po sa edukasyon at kalusugan. Isang kondisyon lang po yun ng programa, ma'am. So, maliban pa po dyan yung health, no? Kung may mga sanggol po sila, dapat po ipa-check up, no? Yung bakuna, of course, mahalaga din po yan. At syempre, yung edukasyon ang sinasabi ni ma'am kanina na monitored. Ibig sabihin, ma'am, at least 80% po yung attendance ng bata. So, sa tatlong nabanggit ng mga conditional na ma'am, na dapat gawin po ng mga 4Ps beneficiaries, katuwang din po natin yung DOH at DepEd dito. So talagang nagtutulungan, ma'am, sa yung 4Ps naman, hindi lang naman siya sa overall well-being ng pamilya, but also we're investing mismo sa tao, ma'am, through health and education. Alright. So yun po yung component po ng 4Ps. Ma'am, kailan ba ginagawa itong yung pag-list ng mga beneficiaries? So, sa DSWD naman po, every 3 to 4 years po, may ginagawa po tayong enumeration. So, ang tawag po sa ating ahensya is yung National Household Targeting System o listahanan. Okay. So, through listahanan, ma'am, dito po nagbabase si 4Ps. Since mas nauna po yung implementasyon ng 4Ps 2012, yung listahanan po kasi, ma'am, nagsimula lang siya 2016, 2017, 2018, at nagtuloy-tuloy naman po until now. May mga kinakapture pa rin po tayo ng mga 4Ps beneficiaries na dapat ma-include po doon sa Yes, listahanan. So, sa mga nagtatanong po, hindi po nire-rehistro yung 4Ps, hindi po siya ini-enrollan. Tanging listahanan po yung ating ginagamit na source as of today po, na ito yung talaan ng mga mahirap. In fact, ma'am, hindi lang naman po 4Ps yung nakikinabang sa listahanan, but of course, andyan din po yung PhilHealth, especially doon sa pagtukoy ng indigency, at iba't ibang ahensya din po. Okay. Ma'am, may mga proseso ba na nagkakaroon kayo ng delisting, yung mga hindi na qualified? Yes po, ma'am. Usually po, yun nga po sinasabi ng IO namin na dapat identify siya as poor or non-poor ng listahan ng 3. Plus, yung SWIDI natin na ang nag-validate doon, yung municipal link mismo sa area. Okay. So, it should be fair na mayroong ganun na sistema po.
So, kung halimbawa identify na po siya as non-poor or level 3 na po ang well-being niya, is automatic, hindi na po talaga siya makakatanggap ng grants po. Ma'am, nung 2022, may mga issue daw about sa mga beneficiaries na hindi nakatanggap ng kanilang cash grants. Ano pong hakbang ang ginawa ng DSWD dito? Okay. So, ang ano po doon, ma'am, is as long as registered po yung beneficiary doon, approved ng national office, at saka qualify po siya doon sa pagkakaroon po ng grants, mayroong validation po. So, once na po siya na-validate, magkakaroon po siya ng accounts opening requested po sa national office. So, meaning may process po kami na ginagawa. Saka yung mga backlog po doon is, yun po, pinabalidate pa rin po. At saka, dapat match po yung data niya sa system namin po. Pero may mga na-identify na kayo nung 2022 na tumatanggap na rin ng mga grants nila? Yes po, ma'am. Actually po, last December po, yung mga hindi po namin nabibigyan ng yung mga na-reactivate po ang tawag namin doon, ma'am. Kasi nga po, yung result ng validation ng SWIDI. Okay. So, nabigyan po sila as retro payment. So, yun po ang ginagawa ng effort ng programa. As long as qualify po sila na makakatanggap po ng cash grants. Ay, Ma'am Ice, dagdag ko na lang po. Okay. So, yung binabanggit po ni Miss Fritzy kanina, since nagkaroon po ng parang massive clean up po sa listahan ng 4Ps dahil nga po marami din ang nagtatanong bakit may nakakatanggap na hindi naman po qualified. Yes. So, nagkaroon po tayo ng special assessment. So, nasa 45,979 household po yung pinuntahan po ng mga municipal links at napag-alaman, ma'am, after careful validation, so yung sinasabi po ni Ma'am Fritz kanina na Social Welfare and Development Indicator o yung SWIDI, ito po yung ginagamit ng mga social workers sa pag-measure po ng kanilang well-being. So, ang isang 4Ps, ma'am, ay matatanggal kapag na-achieve na yung level 3 or improved level of well-being nila. So, napag-alaman, ma'am, sa out of 45,000 households, 13 families po dito yung level 1. Ibig sabihin, qualified pa po sila sa program. Okay. Yung level 2 naman po, ma'am, is nasa 23,903. So, yung last, ma'am, yung level 3, ito yung 9,401. So, itong 9,000, ma'am, out of 45,000 na ina-assess natin, sila yung recommended for delisting talaga or for graduation, for exit po ng program. So, yun po yung naging resulta, ma'am. Kaya yung mga na-hold, yung kanilang cash grant, yung yung mga nagtatanong po last year, bakit po patuloy naman silang pagsunod sa kondisyon ng program, bakit walang natatanggap na pera sa ATM cards, yun po ay dahil sa validation. But yung sinabi ni Miss Fritzy, December last year ay naibigay na po sa kanila. Dun sa mga nag-level 1 at level 2. Pero dun po talaga sa 9,401 families, ma'am, since sinusunod natin yung listahanan na kapag natag na sila as non-poor na or hindi na po mahirap, ay ang ginagawa na lang po natin, hindi naman natin sila pinapabayaan, ma'am. Although may, talagang may masakit po sa kanilang loob siguro na biglang iglap, 'di ba, natanggal sa program. Pero yung hakbang naman ng ating gobyerno at nakasaad din po sa ating batas na tutulungan sila ng ating mga local government units through aftercare programs. Alam naman po natin na may mga initiatives ang LGU. So, hinihiling po natin at actually positive naman po ang response ng LGU na talagang may catch-up plan po sila doon sa mga 4Ps beneficiaries na i-exit na po. Dahil first, wala na po silang monitored na child, wala na pong pinapaaral. Second, ano po, ma'am, yun nga po, improve na yung pamumuhay nila. So, yung LGU na po ang kumbaga ang maghahanap po ng paraan. Ayun po. Ma'am, meron kayo nabanggit kanina, level 1 and level 2. Pwedeng Sige po. So, yung sa Social Welfare and Development Indicator, ma'am, yung level 1, ma'am, yun po sila yung mga, pag natag po ang isang pamilya na level 1, sila po yung mga nasa survival level. Like, for example, siguro sa
sa isang araw, nakakakain sila ng 1 o 2 beses lamang dahil Okay. mahirap po ang buhay. Sa level 2, nakakain na sila po pero wala po silang pang-sustain. So, survival, subsistent, at level 3 naman po yung self-sufficient. Kung baga, may trabaho na po sila, nami-meet na po yung kanilang needs at improve na po yung kanilang pamumuhay. So, through that levels, ma'am, dyan natin nakikita na ang isang pamilya po ay karapat-dapat bang manatili o mapaalis o mapagraduate po Sa sa listahan. listahan. So, gusto lang namin din i-clarify na the word graduation po sa amin, since marami po ang hindi po tanggap na mag-exit po sila sa program, yung parang sinasabi na lang po namin, oy, graduate ka na ma'am, congratulations, kasi talagang nakatawid ka na sa kahirapan. Para naman po ma-change yung kanilang mindset. Actually, ma'am, every LGUs, ma'am, every now and then, may mga kinakandak po tayo na graduation ceremony through Pugay Tagumpay. So, nakatuwa lang, ma'am, dahil may mga iba po na mga 4-piece beneficiaries, kung hindi man sila naka-graduate noong college pa sila or high school, siguro, ma'am. Pero at least sa 4-piece po, nakakasuot sila ng toga. Pero hindi naman siya mandatory, ma'am. Yun lang yung style ng ibang mga LGU. So, yun po yung aming po, ma'am, parang hiling din po sa kanila na hindi naman po ibig sabihin na may panghabang buhay sa programa. Siyempre, marami naman po ang dapat din na maipasok at maitulungan din. So, with the new law, ma'am, RI 11310, sinisiguro po ng ahensya na hanggang 7 taon na lang po ang isang pamilya sa program. Okay, so Yes, clear tayo dyan hanggang 7 years lang. Yes, ma'am. Ma'am, di ba sila, yung mga beneficiaries natin, nag-open sila ng ATM, pag na-delist na po sila sa programa, ano pong mangyayari doon sa ATM cards nila? Pwede ba nilang gamitin or isurrender sa bangko or anything? Ma'am. Okay, thank you for that, ma'am. Actually po, ina-encourage namin na kahit wala na po sila sa program, hindi nila iwala din yung nila, ma'am, EMV cards. Remembrance lang. Remember, souvenir. Hindi, ma'am, kasi ang sa BSP guidelines po, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, they can use the EMV cards for 10 years. Okay. So, meaning, pwede sila makasave doon, ma'am. Pwede sila na- mag-deposit. Yes, ma'am. Pwede nila gamitin yun Okay. as, kumbaga, depository account, yung card na yun. Kahit wala na pong 4-piece, hindi na sila beneficiary. Ma'am? Oo, so magagamit pa rin nila yung Yes, ATM ma'am. cards nila. Oo. Ma'am, mayroon na ba tayong ilang pamilya dito sa Region 12 na nakatanggap ng kanilang health and educational grants sa ilalim po ng 4-piece? Okay, so, as of ngayon po, mayroon tayo, makakatanggap po ang overall na 159 household beneficiaries na compliant and active. 159? 159 po. Bakit konti lang? Kasi nga po, yung continuing po, yung cleansing po ng okay. ating listahan ng 3. Mayroon po kasi... Yung 159 spread all over the Yes, region, ma'am. 4 provinces. Yes, ma'am. 159,000. Oh, kasi yun nga po sinasabi namin, ma'am, na hindi po active siya. So, hindi naman, kung halimbawa hindi po siya compliant, hindi po mabibigyan, ma'am. Okay. So, actually, yun din yung gusto naming linawin, ma'am, no? Dahil may nag-PPM din po sa Facebook namin, bakit po halos 1 taon na din daw silang hindi nakakatanggap ng cash grant. So, yung possible po na answer dyan, it's either natag po sila sa municipal link as non-poor or level 3. Okay. Ikalawa, ma'am, baka po hindi na po sila nagpapakita sa kanilang city link o municipal link at hindi naging compliance, kaya wala pong naipapasok na cash grant. So, posibleng ganun din po, ma'am. At pangatlo, ma'am, siguro po ay nag-transfer sila ng kanilang bahay or tirahan. So, yun po yung mga gusto namin din linawin. So, mahalaga po na kapag kayo po ay isang 4-piece beneficiaries, kung may mapagbabago po sa inyong takbo ng buhay lang, ay inyong tirahan, makipag-coordinate po sa municipal link. Kung hindi naman po kayo nakaka-attend ng FDS dahil may mga sakit po, 'di ba, may iba po naman na nakakaroon ng malubhang karamdaman. So, i-update lang po yung municipal link dahil sila naman po yung nagmo-monitor. Yun po yung aming kumbaga contact sa field po sa baba. Ma'am, yung mga staff ng DSWD, yung tinatawag yung mga municipal link,
doon lang sa mga areas na mayroong mga 4Ps or lahat ng mga munisipyo mayroon tayong mga municipal links? Lahat po ng munisipyo po dito sa Region 12 ay may mga 4Ps po na Municipal staff. links, oo. Opo. So, may mga, in fact, ma'am, may mga provincial links pa nga po tayo. May provincial clusters office po tayo. So, ang ano lang po, ma'am, ang update lang po sa kanila, marami po kasi yung hinahandle ng isang ML, ma'am. Dapat yung idea lang po nasa, I think nasa 200 yung yung cases o yung bilang ng pamilya na i-handle. Pero may iba po nagta times 3, Okay. times 2 po. Alright. So, tinutugunan naman po ng ahensya, ma'am. Nag-hire naman po kami ng mga municipal link, mga social workers rather. So, yun po, ma'am. So, kung titingnan mo, ma'am, talagang kung hindi ka compliant sa program, talagang itatag ka ng ML mo as non-participative or Okay. non-compliance with the program. Kaya siguro hindi ka nakatanggap ng iyong health subsidy, yung rice allowance, yung yung education sa Grants. mga anak mo. So yun po, ma'am. Dapat po talaga maintain ang contact sa mga municipal link at city links. Ma'am, yung mga yung mga beneficiaries na nag-apply o qualified sila maging 4Ps beneficiary hindi man kaagad-agad yan nakukuha nila yung mga cards, mga ATM cards nila, no? Oo. Mga ilang buwan ba nila makukuha yung cards nila, and pag nakuha na ba nila, nakapasok na ba doon yung mga grants nila? Actually, ma'am, yung mga last 2022 lang po nagka-problema doon sa EMB cards dahil po sa shortage ng Okay. chip ng kasi doon pa daw yan sa Russia pinoproduce. Saka ang production kasi is sa LBP National Office. So ngayon po medyo nagka-problema tayo, pero ang isang resolution namin doon is nakukuha nila yung grants through over the counter. Okay. So, pupunta sila ng bangko. Yes, ma'am. Okay. So last mga previous namin na experience, hindi naman po matagal except nung pag na po ng shortage. So that was 2022. Address na po ito ngayon. Okay. Yes, ma'am. Na-resolve na po. Nakuha na po nila yung, actually ma'am, mga 5 periods yung nakuha ng isang beneficiary. So malaki-laki na rin po. Yun yung pong resolution namin. Coordinated po yun sa land bank servicing. Mama, ito kasing ibang mga beneficiaries natin, syempre, mga mahihirap yan, walang, minsan, limited yung knowledge nila sa pagbabudget. Meron kayong maipapayo sa kanila para naman masustain nila yung mga needs ng kanilang mga kabataan, especially yung mga educational needs, at saka iba pang mga pangangailangan. Para lang po mapatuloy yung pag-aaral ng kanilang mga kabataan po. Yes po. Ang yun nga po, sa isa pong discussion doon sa family development session, ma'am, is yung strengthening ng kada pamilya, ma'am, especially doon sa budgeting. Okay. So isa din po yun yung sa amin, ang namin is kumbaga yung basic needs lang talagang ma-provide nila. And kumbaga kung sa atin, ma'am, kahit tayo sa empleyado is ma-live with our means. So hindi at saka we are always reminding them na di talaga pwede magsangla kasi malaking interest yun, ma'am. So lalo silang maghihirap. So anyway, gina-anticipate naman nila yung matatanggap nila. So, yun lang, doon lang talaga sila kung ano yung matanggap nila na pera, hindi sila kumbaga more than kung ano yung mayroon sila. Ma'am, may ginawa na ba kayong mga recommendations kung paano ma-stop itong pagsasanla ng kanilang mga ATM? Resolutions. Actually, ma'am, may mga every quarter or as much as every month po, may mga meeting po yung ating mga city link, municipal link with local chief executives. Okay. So, through that, ma'am, nilalabi talaga, ma'am, yung resolution po na ipasa po, yung local ordinance na yung anti-pawning po. Yeah. So, in that case, hindi lang po yung mga 4Ps beneficiaries ang, kumbaga, liable po dito sa pawning, kundi yung mga loan sharks po na tumatanggap ng mga ATM cards. So, kapag po yung LGU ay nagkaroon po ng ordinansa, mas mapapadali po natin yung ating advocacy into anti-pawning ng mga ATM cards. Dahil sabi nga po nila, yung 4-piece cards po is kumbaga, it's our privilege, ma'am, no? So, hindi po yan siya mandatory.
Kaya po, siguro, yung iba siguro dala ng kahirapan, may mga emergency sa bahay, nagiging option po yung pagpreprenda ng ATM cards. Pero gusto lang po namin linawin na ang DSWD 12 po, kapag ay nahuli po kayo, ay first offense, kakausapin pa naman po ng municipal link. Kumbaga may mga written warning. Sa second offense, ma'am, magpapadala po ng letter ang aming provincial link. Sa third offense naman po, yung RD na namin pero you are recommended for recommended for delisting kasi nga po nag-violate ka ng isa po sa mga batas. So instead na maibsan po yung ating pangangailangan ay mas sobra-sobra pa po yung problema na mahatid kapag tayo po ay mahuhuli po ng mga nagsasanlaan ng ATM cards. Ma'am, ang sarap pa sana ng usapan natin. But before we end, pwedeng may figure ba tayo kung magkano ang na-disburse ng 4Ps for 2023? Okay. So, kung ma-recall ko, sir, kasi kasasubmit lang namin sa COA. So, it's 263,000 beneficiaries. Yung na-release natin for this year amounting to 14 billion. 14. For Yes, Region 12. Yes, ma'am. 14 billion. So, malaki din yun na ma'am. It's a loan from the World Bank. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, final words niyo po before tayo mag-end? Kung may mga announcements kayo? So, alam naman po natin kung paano po makapasok ang isang beneficiaryo sa programa through listahanan po. Ngayon na lang po is, i-share ko na lang po sa inyo yung exit mechanism po ng 4Ps. Dahil tuloy-tuloy na po ito, Ma'am Aids. Okay. Kapag may papasok, may lumalabas. At kapag may lumalabas po, Ma'am, sometimes triple po yung talagang natutulungan ng program. So, meron po tayong 4 o 5 exit mechanism ng 4Ps. Unang-una, kapag ang last monitored child o ang bunso po ng isang mahirap na pamilya ay nag-reach na po ng 19 years old, Okay. ipapa-exit na po sila. Next, ang household reach 7 years duration in the program. Ibig sabihin, 7 taon na po sila tulungan ng program. So, isa din po yun sa tinitingnan na indicator po na mag-i-exit sila or graduate sa program. Number 3, kapag sila po ay natag as non-poor ng listahanan. Ika-4, kapag sila po mismo ay voluntary nag-waive, masaya po kami dahil may mga 4Ps po na sila mismo yung lumulapit sa amin na sinasabi, ma'am, kaya na po namin tumayo sa sariling paa. Yes, So, naiya na po kaming makatanggap ng 4Ps, ibibigay na lang po namin ito sa iba. Okay. And lastly, ma'am, yung sinabi natin like sa pagsasanla, if ang household po ay naka-commit po ng offenses wherein ang sanction po ay ang subject to delisting, sila po ay mai-exit po sa program. So, sa libang nabanggit, ma'am, kung ano lang po yung mauuna doon, matatanggal po sila. Yun po, ma'am. So, maraming salamat po. Si Ma'am Fritz? Okay. So, further information din po is magkakaroon po sila ng top-up kasi yun po ang tinatanong sa amin. Top-up or makikredit yung grants nila for this period, P5 2022, ma'am, ngayong Friday tentative. So, yun po yung sinasabi namin na active, compliant, at saka monitored children. Ma'am, any update doon sa model 4Ps family? So, last year po, ma'am, every month, Family Week po, which is September, nag-1 month advance po yung DSWD 12 para po i-awardan dun sa ating mga huwarang pantawid pamilya. So, this year, ma'am, yung ating, first step muna is yung provincial search muna. So, hindi pa po kami nakakapag-technical assistance sa baba sa provincial cluster office, pero given na po yun, ma'am, dahil yung sa meeting din namin, inaasahan na po at marami pong mga provinces. In fact, ma'am, ang staffs talaga namin ang excited kasi yung sa pamilya po ang mismo ang mag-attend. So, yung huwarang pantawid pamilya, ma'am, sineselebrate natin to every family week. So, sa amin naman po, especially in times like this, may mga advocacy activities tayo. Okay. So, mas maganda din po, ma'am, na hindi lang kami yung nagkukwento sa tagumpay ng programa, but also those families. Yeah. So, yun po, ma'am. We are proud to say that the model family for the year 2023
three is from Tiboli, South Cotabato. So, bakit po sila naging model family ng Four-Piece, ma'am? Unang-una sa lahat, strong family, yung kanilang strong family ties talagang exemplary, ma'am. Ikalawa, yung head of the family, ma'am, ay isang pastor. On top of that, ay isang farmer din at nagtutulong din siya sa kapwa farmer nila. Okay. In fact, may donated land area po sila sa isang parang private kumbaga charitable institution. So at nagtuturo po sila ng abaca farming. Yung wife naman po, ma'am, is active sa sa women's organization. Yung mga anak po ay nag-aaral at nag-excel din po sa kanilang studies. So, ano ba yung benefit ng isang model family? So, Okay. unang-una, may cash prize po tayo na binibigay sa kanila, 15,000, ma'am. Ikalawa, yung travel na, kumbaga, all expense paid ng DSWD-12 dahil Abroad. may hindi naman po, sa lang po, sa NCR lang po. So, meron pong, kumbaga, family congress, no? National Celebration for Family Week. So, pinapadala po sila doon, ma'am. At yun po, ini-enjoy po nila yung mga privileges Okay. and perks. Employment doon. Yes, ma'am. Priority sila. At saka ma'am, mayroon din po tayong nag-graduate kasama doon yung magna cum laude. Saka Wow. priority sila Oo. ma-employ sa land bank Okay. kasi related siya sa. So, isa yun ma'am na talagang hindi lang nag-stop doon ng tulong ng Four-Piece. Okay. So, ang daming natutulungan itong programang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Ma'am, again, thank you very much. Okay. Oo. Thank you very much sa ating guest for today, si Ma'am Fritzy Quixote, ang head ng Cash Grants Unit, at si Ma'am Audrey Soliva, ang Regional Information Officer ng Four-Piece ng Department of Social Welfare and Development. Again, thank you very much. Sa ngalan po ng aming regional head, Ryan E. Avilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliveros Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.